Minsan po kasi hindi po pinapaling iba kasi sinasabi po ng magulang, nakakaawa daw po. Kumbaga parang ang ano po is yung parang gusto po nila, hindi po masaktan yung bata. Pero ang totoo pong nangyayari talaga, nasasaktan lalo yung bata pagka hindi po nagagawa yun. Kasi nga, lumalaki po yung bata ng walang natututunan eh. Tama. Tama yun. Kunyari po, kaya po ako natuto kasi nga takot ako mapalo. So hindi ko na po siya kailangan gawin, hindi ko na po ulit ginagawa yung mga ginagawa ko para mapalo ulit. Kumbaga yun yung lumalabas kasi pagka hindi po napalo yung bata, Tala naman siya sa gitna. uulitin at uulitin po yun. Kunyari, kunyari po yung baby, di ba? Ang example ko po lagi sa mga youth po, yung mga hawak ko po doon, na kapag hindi nabigay ang gusto, umiiyak. Tapos kapag nabigay ng gusto, tumitigil na sila sa pag-iyak. Kumbaga, yun yung way ng bata para mabigay yung gusto niya. Iyak siya at iiyak para makuha niya yung gusto niya. Kumbaga, nai-spoil, kumbaga. Kaya tayo ate, huwag tayong masanay na ma-spoil tayo. Kumbaga, kung ayaw mong mapalo ni Lola, is yung nandun pa rin yung pagsunod. Nandun tayo sa tama tayo, huwag tayo sa mali. Huwag mo mo. Napapaya ko lang sa'yo is yung, siguro po tayo, huwag na po natin balikan yung mga nakaraan. Kasi po, pag hindi ka nag-move forward, na dapat sa susunod na mangyayari is wala na dapat siya. Ang lumalabas natin ngayon is yung parang, ang gusto natin is mag-stay lang tayo doon. Kaya siguro ating mapapaya ko sa'yo is yung bigyan natin ng halaga yung buhay natin. Bigyan natin ng halaga na sa susunod na mga buhay, habang nabubuhay tayo is mas gumaganda yung buhay natin. Mas nag-move forward tayo kung ano yung gusto natin marating sa buhay. Pero hindi man alam ko na mahirap yan. Siyempre, mahirap naman talikuran lahat ng mga nangyari. Pero mas sabi nga nila, ang katotohanan is masakit talaga. Kung makakabuti sa atin is yung hindi natin kung nakakabuti sa atin yung mga bagay na nakakasakit sa atin is dapat nating tanggapin. Kasi yun yung kailangan natin gawin para sa susunod na mga pagsubok na kakaharapin natin. Is alam na natin kung paano natin siya handle. Paano na natin siya kakalabanin. Kasi ngayon, mahihirapan pa tayo kasi mga bata pa tayo. Kumbaga, pa-move pa lang tayo sa mga teenagers. Pero alam naman natin na kahit ganun, is meron tayong mga masasandalan. Especially yung ating Diyos, yung ating mga magulang. Bukod po doon is yung, naranasan ko rin naman po yun ate. Naranasan ko din yan. Kaya, siguro yung galit na yun is hindi siya basta-basta mawawala. Kumbaga, yung galit natin is, hindi naman natin alam na yung galit natin, mamaya mawawala na eh. Hindi natin makukuha siya ng magdamagan. Kumbaga, may process siya. Makukuha natin siya kung hindi man ngayon, hindi man bukas, baka next month, baka next week, mawala na siya. Pero, huwag natin mamadaliin. Nandun pa rin tayo sa mga, kahit alam natin na mahirap, pero ginagawa natin yung proseso. Kahit gano'n yung pagkakasalan ng ating mga magulang, isanda natin silang patawarin. Kasi kahit balik natin yung mundo, magulang pa rin natin sila. Kahit saan natin tignan, magulang pa rin natin sila. Sila pa rin yung parang way natin ba't tayo nandito sa mundo. Sila yung paraan or sila yung parang ginamit bakit tayo nabubuhay. Kaya siguro ate, hindi man sa ngayon, pero sa susunod is, kaya mo tanggalin yan. Mawawala at mawawala. Tiwala lang. Friend niya. Yun. Depende rin po kasi tayo baka po kasi yung yung natutuwanan po ng pansin ni ate is parang kulang po. Kasi kuya, Yun din po yung parang pinapoint out ko na baka yun lang po kasi yung paraan niya para makalimutan po yung nakaraan. Sige. Ate. Meron pang ibang paraan. May mga ibang paraan pa kung paano natin i-handle yung mga ganung bagay. Kaya marami akong paraan kung paano. Ang paraan ko is yung pagbe-business. Kaya, at the same time, medyo, alam natin na yung tao kasi tayo, nakakaramdam tayo. Normal lang yun na magka-crush tayo sa isang tao, normal lang yun na magkakaroon tayo ng paghanga. Pero natin pinapoint out na siseryosohin natin. Wala ka pa sa tamang edad, nasa ka pa lang. Minor de edad ka pa lang ate. Kumbaga, hindi pa siya yung edad mo, is hindi pa siya yung parang, nandun na yung perfect timing. Kumbaga, sabi ko nga ate, normal lang na makaramdam tayo ng crush. Yung paghanga sa isang tao. Pero huwag natin siya siseryosohin. Huwag natin papasukin yung ganung bagay. Kaya siguro natin mapapayo ko sa'yo or mabibigay ko sa'yo yung mga ibang paraan kung paano natin i-handle yun. Siguro natin, mas okay na yung parang advanced reading tayo. Yung mga ganong bagay. Yung meron tayo ibang pinagkakabalahan. Like yung pagtulong natin sa magulang natin, yung mga paglinis ng bahay, yung mga ganong paraan. Yung mga paraan mo na hindi naman okay, is papapalitan natin ng okay.
para kahit papano is yung hindi mo siya hanap-hanapin. Kasi sabi mo nga, is yun yung way mo para makalimutan yung past mo. Di ba? Pero tanong ko sa'yo ate, is tama ba siya? Tama ba yung yung ba yung tamang way para makalimutan mo yung past mo? Di ba hindi? Kumbaga, para sa'yo, or para sa damdamin natin, is tama siya. Kasi nga, nawawala yung nakakalimutan natin eh. Totoo ay nakakalimutan natin. Pero, balikan natin ng nakaraan. E paano kung mangyari ulit yung nakaraan mo sa ngayon? Di ba? Babalik lang din. Babalik din yung nangyari ng nakaraan. Kaya, siguro ate, ang mapapayo ko sa'yo is, iwas muna. Walang masama sa paghanga. Pero, isipin mo lang ate yung past mo ulit na, uy, ganito yung past ko, baka ganito ulit mangyari sa present ko or future ko. Di ba? Kaya mahirap din sa mga ganun. Kumbaga, lagyan natin, ang maano ko lang sa'yo is yung focus natin is tuon natin sa ibang bagay. Yung sa tama. Kasi ako, ang mga focus ko sa ibang bagay ngayon, nasa church ako lagi, sa business ko, sa family ko, basta yung mga ganun. Kumbaga, nandun yung focus ko. Kahit pa paano, is nakakalimutan mo. Pero, lagyan natin, sa paghanga, walang masama doon. Pero, wag mo siseryosohin. Kasi nasa ano ka pa minor de edad ka pa ate. Kumbaga, wala ka pa sa legal age, kung matatawag natin. Kaya, ayun, di ko rin masabi sa'yo na magdamagan mong mawawala yan. Pero, kahit masakit, tanggapin natin. Ayun yung ano yun yung keyword ko sa sarili ko. Na kailangan nating harapin yung katotohanan. Kahit masakit ang katotohanan, is kailangan natin siyang gawin. Kahit masakit. Kunyari, kaya rin, may mga order. Bisa nasa church kami lagi. Para hindi kami masyadong maboard. Kaya hindi rin namin masyadong iniisip mga ganun. Kasi meron kami pinagkakabalaan. Pero ate, again, di kita masisisi. Kasi ganyan Kumbaga, Biktima siya. kaya yun ate, ang mapapayo ko lang sa'yo is yung piliin natin kung ano yung makakabuti sa atin. Kumbaga, piliin natin kung ito ba yung tama o mali. Kasi totoo, mahirap ang buhay. Lalo lang ngayon mga kabataan. Kasi ngayon talaga, ang more on ngayon, mga gadgets Doon kasi tayo talaga nakafocus. Doon yung parang focus ng isang bata o isang kabataan sa gadgets. Kaya wala natin masyadong i-expose yung sarili natin sa mga ganung bagay. Walang masamang mag-gadget pero nasa limitation tayo ate. Kung ano man yung decision mo is dapat pag-isipan mo muna mabuti. Pipili lang naman siya. Mapapabuti po, mapapasama. Gusto mo sa mabuti, sa mali. Magpapatuloy ko sa mali. Habang, kumbaga, walang papupunta ng buhay mo. Kasi kung papapiliin po natin siya tayo, talagang pipiliin po natin is yung tama, makakabuti. Pero ang tanong, gagawin po ba natin? Diba? Ganun yun natin. Kung papapiliin kita, sa mapagusto, sa mapabuti, mapapasama. Siyempre, ang pipiliin mo mapabuti. Pero ibabalik ko ulit yung tanong ko, gagawin mo ba? Yung ganun. Kasi minsan gusto mo mapabuti pero hindi mo naman ginagawa. Wala tayong process. Diba? Meron, mapapabuti tayo pero hindi natin yung mararamdaman yung ganito. Gusto natin mapabuti pero hindi naman natin ginagawa yung mga ganitong bagay. Ngayon nga po bata, mahirap po yun. Kumbaga ang nangyayari is habang bata siya, is hindi niya nalalaman kung ano yung totoong buhay. Hindi niya po nalalaman kung tama po ba yung ginagawa niya o mali. Kaya nga po, kasi ate ganito. Kaya ako naman talaga dati, makulit talaga ako sa makulit. Kahit natin si tatay. Makulit talaga ako sa makulit. Kung pakulitan lang, baka ako yung pinakamakulit dun. Ganun, totoo yun. Pero habang tumatanda tayo, nagmamature yung isip, nawawala siya. Nawawala. Kaya, gusto ko lang di-share sa'yo ate. Dati, kasi nung bata ako, lagi akong napapalo ni tatay. Kasi, kapag tanghali, tumatakas ako, di ako natutulog. Ayan dapat. Ayan ang dapat. Gusto kasi ni tatay lagi na matulog ako tuwing tanghali. Ganun. Ako naman kasi, hindi ako natutulog. Ang gusto ko maglaro. Ganun kasi ako, bata pa kasi. Talaga sa gitna. Kaya Tapos ang naalala ko nun, pinalo ko dahil nagsementeryo ako. Nandun lang ako nun. Gahapon ako nandun, di ako bubuhay hanggang gabi, umagang gabi. Kaya, hindi yung moral lesson ko nun. Na yung oras natin dapat sa pamilya natin, sa family natin. Kasi, mapapansin naman natin yung sa mga action yung ginagawa natin. Napapansin naman natin siya. Kasi, mapapansin ko naman, wala na palang oras sa pamilya ko, di ba? Wala na pala akong oras sa mga ganito, ganyang bagay. Kaya, yun. Napapansin natin. Kahit, ikaw ate na nasa process ka pa ng kumbaga, pa-matured na tayo niyan. Kasi dati pataas Dapat yung usip din natin is pataas. Kung ano man yung decision mo is dapat pag-isipan mo muna mabuti.
pipili lang naman siya. Mapapabuti po, mapapasama. Gusto mo sa mapupunta. Papapiliin kita, sa mapagusto, sa mabuti, mapapasama. Siyempre, ang pipiliin mo mapabuti. Pero ibabalik ko ulit yung tanong ko. Gagawin mo ba? Yung ganun. Kasi minsan gusto mo mapabuti pero hindi mo naman ginagawa. Wala tayong process. Di ba?